I don't want to talk to you. Always I don't have to come back. You're always leaving me. Listen, I don't have to come back because I never Tapos leave dito you. naman, ito yung nagiging kwarto namin ni Milan. Kapag walang Guys, pinapatuyo ko lang din yung buhok ko. And gusto kong sagutin yung tanong ng isang viewer natin dyan. And she's asking kung nahirapan daw ba ako mag-transition mula sa pagkain ng karne. Tapos pagdarating ko dito sa India, naging pure vegetarian ako. So ito yung sagot ko dyan, guys. Stricto and talagang lahat ng mga mata nakabantay sa'yo. So, ganun siya, guys. Kaya kung meron kayong mga kinakausap dyan ng mga boyfriends, gusto nyo mag-asawa ng Indians, pag-isipan nyo mabuti, lalong-lalo na kung wala makakate. Dumating na. Rickshaw, Wariche. Kemcho, J-Sam Naran. Ganyan sila, naglalako sila dyan, gamit yung rickshaw. Meron silang iba't ibang mga pagkain dyan. Isang kilo. So here's my husband. I'm gonna tell you something about my husband. Nothing. I'm gonna tell What things them are you revealing? Don't reveal. My husband, galing siya sa work. What? From night duty. And then leaving me again. I have some work na. What time is it? We have... What? No, you tell them how you are treating your wife. You tell them. Hilan, I was home for 3 continuous days, okay? Oh. Now I have to work for at least 1 2 days again. You're leaving. I cannot... What? I cannot always stay at home. No, you're doing rakaroan only. You're doing roaming around only. I'm not doing roaming around. I have meeting with some people for project here. He just came back around 7 o'clock. And No, now, 8 o'clock. 8 o'clock. And now 9 o'clock only. And I just come here to take bath. Take bath, no? So, what time you will be back again? I will be back around evening. And... But then again, I never lived from your house. Duty. I never... Liar. I don't want to talk to you. Always I don't have to come back. You're always leaving me. Listen, I don't have to come back because I never leave your heart. Yeah. And look, guys, I've been asking him to take cut. Beard. And beard, remove the beard, but he is not removing it. Oh, look at you. I don't look ugly. You think, I'm guys... still handsome. No. What you guys because think? Filipino like clean body, clean what shave. You guys That's think, why. guys? will Milan remove look good with beard or not? And look at the hair, very long. I will cut my I've hair. been telling him to I go will and cut cut my the hair for and I 1 week will- now. No, tomorrow. If I become angry at you, I will go and do it by I know. myself. I'm just waiting for you to get angry. I will go and So I have remove proper it by motivation myself. to go and Nah, do it, guys, right? you bash Kuya Milan for leaving the pregnant wife alone. I am not leaving you. I have to work. You are leaving me. I have to work for pregnant woman. What will you feed your kid? Me and my baby is all alone here. Look, very big na yung tummy ko, guys. Very big na. I don't know if you can see properly. You cannot see properly, I guess. Ayan, bash him. Ayan, leaving again. Maraming trabaho ni Doc. Let's go, guys. Anong oras na? 10:20 na ngayon. And currently, nanonood si Mommy dito ng cereal. Who Joash? Cereal. Ano pa ma? Tapos meron siyang tawag dyan. Bovelo Campay 2K. So, meron siyang merienda dyan. Nanonood siya ng TV dito. And ako, magsa-start na ako magtrabaho. Ito yung workplace ko, guys. And para sa mga nagtatanong, guys, so kung napapansin nyo, ito yung first room namin. Kung saan, ito yung living area. Tapos dito naman, ito yung nagiging kwarto namin ni Milan. Kapag hindi pwedeng pumasok doon sa taas. Second floor namin yan. So, as you can see, medyo luma na yung bahay. Ni-renovate lang nila after 10-20 years. Before that, tinirenovate pala nila. Tapos, ayan.
may naging renovation. Pero before daw, sobrang dumi. And sobrang gulo dito. Actually, maggulo pa rin naman. Pero okay na. Ito yung pagkain natin ngayon na niluto ni Mami. Puro gulay. Vegetable. May kanin. And dito, I think meron tayong dal. So, ayan. Diba? Dal. So, magtatrabaho muna ako, guys. Since umalis nga si Milan. So, naiwanan naman po tayong mag-isa. And ito na yung working area natin. Kung napapansin nyo, guys, pinapatuyo ko lang din yung buhok ko. And gusto kong sagutin yung tanong ng isang viewer natin dyan. And she's asking kung nahirapan daw ba ako mag-transition mula sa pagkain ng karne. Tapos, pagdarating ko dito sa India, naging pure vegetarian ako. So, ito yung sagot ko dyan, guys. So, sa totoo talaga niyan, guys, nung una talaga is, nahirapan ako. Pero nung sa Pilipinas pa lang kasi, guys, alam ko na pag pupunta ako ng India, puro gulay na lang yung kakainin ko. So, parang nakondisyon na yung katawan ko. And, kinain ko na lahat ng gusto kong kainin ng mga karne doon. Pero pagdating ko ng India, akala ko, magiging madali kasi ready na nga ako eh. Kasi alam ko na nga na dito sa family nila, puro gulay lang yung kinakain. And hindi ako basta-basta makakain ng karne. Nung mga first few months, sobra yung acidity ko, sobra yung pagsakit ng tiyan ko, iba't ibang mga medicine yung kinain ko. And dumating pa sa point na nagpupunta ako ng hospital para ipacheck nga yung acidity problem ko. Kasi yung mga spices nila dito, sobrang tatapang para sa akin. Kasi nga, nasanay tayo sa Filipino food, nasanay tayo sa mga plain food. So, ano ba yung mga spices na ginagamit natin? Asin, paminta, bawang, sibuyas, ganun lang. Eh dito, parang nanibago ako nun kasi yung ginagamit namin na spices iba-iba. And dito, hindi sila kumakain ng sibuyas at bawang. So, sobrang iba from alam niyo man sa Philippines, laging karne yung kinakain natin. Tapos dito, never akong kumain. Hindi ako nakakakain. So, sobrang laking changes talaga. Tapos, dumating pa nga sa point na nung talagang nagkikrave ako or gusto ko talagang kumain. Parang naiiyak pa nga ako kasi ano ba yung mga pinili, ano ba yung ginawa ko sa buhay ko, parang ganon. Pero pero hindi ko naman may pagkakaila na hindi ko gusto yung pagkain nila. Gusto ko naman yung pagkain nila, guys. Masarap naman talaga siya. Pero darating din kasi sa'yo na parang mamimiss mong kinakain yung mga paborito mo na kinakain sa Pilipinas, yung longganisa, sinigang, ganun, adobo, mga ganun. So, ayun. Pero, kung may opportunity naman, kumakain naman kami ni Milan kapag nasa ibang lugar. For example, wala kami dito sa state na kinabibilangan namin ngayon. Doon kami tapos maglilibot-libot kami. Kakain kami paminsan-minsan. Pero kapag dito lang kami sa bahay, doon kami kakain talaga ng gulay talaga. Hindi ka pwede makipag-away doon kasi gulay talaga yung kakainin namin dito kasi yung society na kinabibilangan namin medyo stricto and talagang lahat ng mga mata nakabantay sa'yo. So, ganun siya, guys. Kaya kung meron kayong mga kinakausap dyan ng mga boyfriends, gusto nyo mag-asawa ng Indians, pag-isipan nyo mabuti, lalong-lalo na kung mga vegetarian yung pupuntahan nyo and hindi kayo papayagan na kumain ng karne. Kasi sobrang laking sakripisyo talaga ng gagawin nyo, guys. Lalong-lalo na mga Pilipino tayo. Mahihilig tayo sa karne. Pero healthy naman yung pagkain nila. Healthy living naman kami dito. And nahirapan lang talaga ako nung nabuntis na ako, guys. Kaya kailangan kong umuwi ng Pilipinas. Kasi, di ba kapag buntis, meron kang mga pagkain na gustong kainin, tapos hindi mo makain. Tapos, nagbubugnot ka kasi wala ka sa mood, hindi mo makain yung gusto mong pagkain. So, nag-decide kami na umuwi ng Pilipinas kasi nga, kailangan ko kainin yung mga pagkain kasi baka bumayat ako, hindi maging healthy yung bata. Ganon. Pero ngayon, merong mga episode sa akin or merong mga times na namimiss ko pa rin. Merong mga times na minsan may nakikita ako sa video or sa
parang gusto ko pa rin kumain. Pero, kailangan kong tanggapin na ganito na yung kapalaran ko, ganito na yung buhay ko dito. And, makakain na lang ako pag wala kami dito sa lugar namin or nasa ibang bansa kami. So, ayun. Okay naman, overall. Nakaka-explore ako ng iba't ibang mga pagkain, Indian foods. Very tasty, very yummy. Pero, may mga times talaga na mamimiss mo yung mga pagkain na nakagisnan mo or nakalakihan mo. So, ayun. Walang masyadong ganap dito, guys. Tapusin ko lang yung mga videos na i-upload ko para meron kayong mapanood araw-araw. Nagsasawa na ba kayo sa mga videos na lagi ako nakaupo, guys? Pasensya na po kayo, ha? Kung ganito lang yung mga videos natin ngayon. So, puro bahay lang kasi alam niyo naman po yung sitwasyon ko. Pero as much as possible, I try to update you talaga kung ano yung mga kaganapan. Especially yung family ko sa Pilipinas. Kasi everyday talaga, lalong-lalo na yung father ko. Everyday talaga silang nanonood sa akin, tsaka yung mother ko. Tinitingnan kung anong update, syempre para hindi sila mag-alala. Pero pagkapanganak ko po, guys, and pag medyo lumaki na yung baby, marami tayong mga pupuntahan kasi pinaplano na namin ni Milan yung mga lugar na pupuntahan namin para maipakita sa inyo. Kasi nabuburyo na talaga ako dito sa bahay. And gusto ko na talaga mag-travel. Pero right now, magsasakripisyo muna po tayo para sa baby. So, ayan guys. Mamaya, balitaan ko kayo. Kitain ko kayo mamaya. Tapusin ko lang yung trabaho ko. And then, update ko kayo sa mga haganapan dito. Merong nagtitinda ng jamrok kay. Wala makakate. So, ayan guys. Dumating na yung USB namin. Nanonood sila. So, yung jamrok hindi na namin naabutan. Ivy siya. So, ayan guys. Dumating na. Rikshaw, Ariche. Kemcho, Jay Sam Narayan. Nagbebenta siya ng, che, jamrok siya, gali. Jumper, Saragwan Singh. Alag-alag. Mami, awaj. Tignan natin kung ano yung tinitinda nila. So, ganyan sila, naglalako sila dyan, gamit yung rickshaw. Meron silang iba't ibang mga pagkain dyan. Merong iba't ibang mga fruits and gulay. Tapos, meron silang yung nagsasalita, oh. Pogar milagas. Heh? Lewana che, mami. Jamruk lewana che, guys. Yun yung ano nila. Yun yung pangnilo nila. So, ayan guys. Dumating na siya. Kailan siya, mami? 70 kilo. So, 70 rupees per kilo. So, malalaki yung mga ano nila dito. Malalaki yung mga guavas nila. 70 rupees. So, mga nasa 50 pesos per kilo siya. So, merong cover para hindi sila masira. Ayan siya. Namimili pa si mami. Isang kilo. Tamaru Santi Gangafoy, he? Tamaru Santi Tamay Baram, che. He, ne? Jamrok. He, kawats, ne? So, si Gangafoy, meron sila dun sa likod ng bakuran nila. So, ayan, for 1 kilo, 70 rupees, nasa mga 50 pesos. And dito, guys, tingnan nyo, imagine niyo sobrang init ng panahon din dito. Pero ongoing sila sa pagtatrabaho. Ayan. Hindi ko alam kung bakit sila nasa labas. Bogar milagas, under na yun. Ayan. 50 pesos, 70 rupees. Let's go.